Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna, bago po tayo magsimula sa ating pagsamba sa Panginoon, sa pag-aawitan, ay basahin ko po muna ang aklat ng mga awit, chapter 98, verse 1 to 6. Sabi po, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo, hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahihayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Sige po tayo manalangin. Father God, thank you po Panginoon sa umagang ito, na muli dinako mo kami sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka, purihin ka, dakilain ka at pasalamatan ka po Panginoon. Salamat po o Diyos sa buhay na mayroon kami, na malaya kaming makapagsamba sa iyo. Malaya ka namin maranasan ang iyong banal na presensya sa umagang ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nanahan sa aming mga buhay. Lord, kinikilala ka namin na ikaw ang aming Diyos na dakila, makapangyarihan at buhay na Diyos. Lord, nakaluklok ka dyan sa iyong trono sa langit, magpakailan-kailanman. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli, Panginoon. Kaya karapat dapat ka lang na tumanggap ng lahat ng aming pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Dahil hindi ka lang Diyos na dakila at makapangyarihan, tapat ka pang Diyos sa aming mga buhay. Napakabuti mo po, Panginoon. Lord, kinikilala namin ang iyong kabutihan sa pagitan ng iyong pagliligtas sa aming mga buhay. Kaya patuloy kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan sa umagang ito, Lord God. Nagpapasiyasat kami ang aming mga puso, Panginoon. Nakikita mo, Lord, at alam mo ang aming ginagawa sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord, transparent mo kami kapag titingnan. Hindi kami, Panginoon, makapaglihim sa iyo o makapagtago sa iyong banal na harapan, Ama. Dahil ang iyong banal na Espiritu ang lagi, Panginoon, sumusubaybay sa amin, Ama. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga ginagawa naming pagkakasala sa iyo. Sa patuloy na ginagawa naming kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos, dahil alam po namin na ang kasalanan ang hadlang upang hindi ka namin matuloy maranasan. At Lord, yung mga pagpapala mo, Panginoon, O God, ay hindi, Panginoon, patuloy namin ito, Lord, natatanggap. Kaya, Ama, paging dapatin mo po kami sa aming pagsamba sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan ka namin, O Diyos. Maranasan namin ang iyong banal na presensya, ang malaya mong pagkilos sa aming mga buhay, maging sa aming kalagitnaan, Panginoon. Nais ka po namin makaniigo, Lord God. Nais ka namin maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian nawa, bumaba sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa aming mga puso. Magpakahayag ka po, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita na mahayag sa umagang ito, O Diyos. Lord, magrema nawa ang mga katotohanan naming tanggapin, O God. Lord, upang maging, Panginoon, patuloy, O Diyos, maging gabay namin sa paglakad namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, ikaw ang Diyos na banal na tumawag sa amin. Kaya dapat din po kaming magpakabanal, Panginoon. Lord, gawin namin nawa ang mga hinutos mo sa amin. Gawin namin, Panginoon, ang iyong banal na kalooban, O Diyos, kung paano mo kami tinawag, Ama, bilang mga anak mo, bilang mga nilinis mo po ng makapangyariang dugo ng iyong kaisa-isang anak naming Panginoon Jesucristo. Kaya nawa, O Diyos, madatnan mo po ang iglesia mong ito sa karidad, na laging nagpapakumbaba, laging lumalakad sa iyong banal na kalooban, Panginoon, at nagbibigay palagi
ng iyong ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan, Ama. Kaya Ama, salamat po Panginoon sa banal na Espiritu na siyang mangunguna sa buhay ng bawat isa. Sa mga lingkod mo po na gagamitin, O Diyos, ikaw po ang manguna sa amin at bibigyan mo po ng karunungan ang magdadala ng mga mensahe mo sa umagang ito, Diyos. Puspusin mo siya ng iyong katwiran, ng iyong kabanalan, Panginoon. Itago mo siya sa iyong banal na likuran upang ikaw po ang makita at mahayag sa kanyang buhay sa umagang ito, Ama. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin, pinupuri, niluluwalhati namin yung dakilang pangalan. Sinasamba ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakikamayan naman po ang ating mga katabi at batiin sila ng isang pinagpalang magandang umaga. Sige po, tayo po ay magsimula sa pag-aawitan para sa ating Panginoong Hesus. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit mo iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasama. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, at ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba.
pagmamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoong Hesus. Awitin
ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko't tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
God, we praise and glorify your highest name. Maraming salamat, Lord, for this opportunity, for this life, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtitipon-tipon mo sa amin, Lord God, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa pag-ibig mo, Lord God, na kailanman hindi nagbabago. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Binabalik namin sa iyo lahat ng pinaka mataas na papuri pagsamba. Dakila ka. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga. Tunay po, O Diyos, na pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang patuloy pa naming maranasan yung iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat po sa panibagong taon ng buhay na iginawad mo, Panginoon, sa iyong mga anak na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa panibagong taon kung saan ang mga mag-asawa ay patuloy po na binibigyan mo ng pagkakataon upang makadama at maipadama ang pag-ibig sa isa't isa sa kanilang pong pagsapi sa kanilang anibersaryo. Salamat po sa kagaling at kalakasan mula sa karamdaman. Salamat po, dakilang Ama, sa patuloy po na pagbibigay mo sa amin ng probisyon sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa proteksyon, pag-iingat sa aming po mga gawain sa bawat araw, maging sa aming mga paglalakbay. Salamat po sa mga opportunity na binibigay mo sa amin, Panginoon, mga bagay na kung saan ay nagbibigay pagkakataon upang kami ay patuloy po na makaranas ng pagpapala sa buhay. Salamat po sa mga biyaya na sa amin po yung iginagawad, sa patuloy po na magbibigay mo ng iyong provision, maging ng iyong pagtugon sa amin po mga panalangin. Maraming salamat din po, O Diyos, maging sa mga pagsubok ng buhay na sa amin po'y dumarating. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng mga hindi magagandang mga karanasan sa buhay, naroon po yung iyong mga pagtuturo sa amin. Dalangin po namin na tunay nga na sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng mga bagay sa buhay namin, wala kaming ibang gawin at unang gawin kundi ang magpasalamat at magbalik ng pagpupuri sa iyo. So, ang bagong ito, Panginoon, mangyari naman sa pamamagitan ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong pong basbas at pagpapala. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede ho bang pakibati ang inyong katabi? Pakisabi na masaya ako at narito ka ngayong umaga. Mas maganda kasi bago tayo magsimula, ang inaawit natin kanina ay puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. We want to appreciate the person beside you. Ayan. Pwede pakisabi sa katabi, ang ganda mo ngayon. Ang pogi mo ngayon kaya. Ano? Ayan. Purihin po ang Panginoon at tayo ay binigyan niya muli ng pagkakataon para magsama-sama. Pwede bang bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ng Diyos na buhay sa umagang ito. Praise God. No, at alam ko ay medyo kahit na mukhang tensyonado ang ating mundo sa panahon ngayon, no, dahil sa mga pangyayari sa Middle East, we encourage everyone, no, to especially the church to pray for the peace in the Middle East. Alam niyo po, sa umagang ito ay kinikilala po natin ang mga manggagawa ng ating Panginoon. Kaya naman po, we have entitled our service this morning as The Workers' Appreciation. Ayan. The Workers' Appreciation. Mamaya makikita natin, ano ba ibig sabihin nito, Kuya First, no, sinasabi ko nating appreciation? Ibig sabihin ba ng appreciation, are we talking things sa mga na magaganda, no, at mga okay lang ba? So, pag sinabi nating na-appreciate natin ang isang bagay, yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Last Sunday ay diniscuss sa atin ng ating Pastor Ronnie, kung gaano kahalaga na ang isang iglesia as a church, binibigyan ng pansin at binibigyan ng recognition yung mga tao na nagiging paraan para tayo ay maglumago sa ating Panginoon.
Ano ko ba naniniwala na bawat isa sa inyo dito na narito ngayong umaga in one way or another ay naging bahagi sa buhay ninyo yung mga tao na ginamit ng Lord para lumago kayo. Amen po ba ron? No, pwedeng inyong mga small group leaders, ang inyong Sunday school teachers, ang inyong leader, ang inyong mga church officers, so ang inyong mga pastor. Ang buwan na ito ay tinatawag na Pastor Appreciation Month. No, sabi nga doon, I am grateful dahil meron tayong pastor. Amen po ba ron? Grateful ho ba kayo? Parang hindi kayo grateful. No? Pero sabi doon, it started in 1992 when it was naging practice na to ng mga churches, no? And it was called the Pastor Appreciation Month. Isang araw or isang Sunday do sa buong buwan na October ay nilalaan para pagyan pansin at palalahanan tayo ng mga paalalahanan tayo ng mga narito kung gaano kahalaga na tayo ay nagiging bahagi sa ministeryo, hindi lamang ng mga leader ng church, kundi buong iglesia. As a church, we have our part na gawin na ito. At nakakatuwa kasi meron palang sineset na araw para sa ganitong pag-appreciate or pagpapahalaga natin sa mga tao na nagbibigay ng kahalagahan din naman sa salita ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwang isipin, no? Para doon sa mga ibang mga recent na lang naka-attend ng church. Alam niyo, itong church na to, Caridad Unida Christian Church sa Caridad, have produced leaders, have produced workers, have produced pastors, hindi lamang po yung mga naandito ngayon. But going back years before, nakakatuwa kasi nung one time nakausap ko ang ating direktoryo, sabi niya sa akin, nakakatuwa sa Caridad kasi from time to time, you have contributed to the ministry by providing yung mga tao na sumunod sa yapak at naging mga pastor. Naging mga pastor, naging mga national workers pa ho sila. Tingnan natin, kilala niyo yan. Ang tawag ko nila dyan, mga anak ng Caridad. Galing silang lahat dito. At ngayon, they are doing their ministry to the pastoral aspect, no? Kilala niyan, si Ate Christy. Siyempre, nanay na yan ng mga ng mga kabataan natin dito, no? At yung mga kami, yan ang pinaka-ate-ate nung araw. She was tinalaga ang ating Ate Christy. Ngayon po siya ay nagsiserve sa Lord sa 13. Siyempre, hindi mawawala ang Diakonisa Ever at ang ating Pastor Jun Rapada. Galing mo sa Carissa at galing din dito sa atin. At galing din dito rin ang ating Pastor Jeff Sorosoro. Kaklase ho yan ng ating mga pastor. At ang dating pastor ng Gentry na galing din sa Carissa, ang Pastor Del De Leon. Imagine itong mga taong ito, no? Na galing sila mismo dito sa church. At syempre, mawawala ba yung mga gwapong-gwapo na pastor natin? Palakpakan naman ang para din ng Panginoon sa buhay nitong mga taong ito. Pwede mo bang mahiling na tumayo? Ayan, pwedeng pakitayo. Ayan. Tingnan niyo naman, Harap kayo doon, harap. Ayan, harap. Diba? Pogi. Mamaya, wala pa yung pangatlo Kulang pa yan ho yan, no? Kulang ang ating Pastor Denson Galang na siya ngayon na ating manggagawa sa Carissa, no? Sa ating daughter church sa Carissa. Nakakatuwang isipin na itong ating mga magigiting at mga poging pastor ng Caridad ay nagtalaga ng kanilang buhay. Parang narinig ko raw someday magkakaroon pa ata ng Pastor Macmaclec daw ata, no? Tsaka Pastor Jason ba ata? Parang may mga gusto sumunod sa yapak nitong mga to. Makapag-ugnayan lamang kayo. Kian, nagtataas ka ng kamay? Kian? Kala ko si Pastor Kian na rin someday no? Na nagiging bahagi. Sabi na to, ano kaya ang esensya nitong mga ito sa ating mga buhay? Going back sa ating teksto ngayong umaga, it can be found in 1 Thessalonians 5:12-13. No, hindi ho tayo narito ngayong umaga para
sisermunan natin na sisermunan sila, no? At ito ay para sa atin, no, ng mga tupa or mga pinangungunahan ng ating mga store. Sabay-sabay nga ho nating basahin 1 Thessalonians 5:12-13, 1, 2, and 3. Mga kapatid, ipinakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13, pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mabuhay kayo ng mapayapa. No? Napakaganda ng panawagan ng Apostle Paul sa unang iglesia noon sa Thessalonica. And yung panawagan na yon hanggang sa panahon natin ay inaabot pa natin ng mga yon. Tingnan niyo no, tong verse na ating binasa. Ito ay bilin ni Apostle Paul sa church, sa mga disipulo ni Kristo na bigyan daw natin ng pagpapahalaga itong mga leaders, pastors, mentors, workers natin sa iglesia. Bakit? Kasi sila yung sumasalo sa lahat at sila rin yung nagpoprotekta sa atin sa panalangin, kaya dapat maging grateful tayo sa bawat isa sa kanila, mahalin natin sila, bigyan ng mataas sa pagrespeto at paggalang. Hindi yung aawayin natin pag nagtampo tayo. Si Pastor, hindi ako kinamayan. Kinawayan ko eh. Hindi man lang ako nangitian. No, yan. Ayoko na magsimba. Isang taon na, tatanda ko yung pastor na yan, ha? Yung medyo kulot, tatanda ako yan, suplado. Ano ba naman? Hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nabate. Baka naman malalim lang iniisip ng mga panahon na yon, no? Tapos tayo bilang mga miyembro, tayo bilang mga bahagi ng church natin ay nagiging paraan para itong mga pastor natin mag-isip pa. No? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi ako naniniwala, ang bawat isa sa atin dito, no, hindi man tayo sabay-sabay, pero maaring ang bawat sa atin dito, in one way or another, ay iniluhod sa Panginoon na panalangin nitong ating mga leader, ng ating mga pastor, ng ating mga mentors. Kaya nga napakahalaga na hindi man sila ho naandyan physically, pero naandyan tayo to reach us at ipag-pray tayo sa ating buhay espiritual. Tandaan ho natin, tao din sila. Tao yan. Tao din naman sila. Nakagaya natin. Meron din silang mga battles na pinagdadaanan. Kaya instead na magtampo, napakaganda, kamustahin mo sila. No, hindi lang ikaw yung sinesharan lagi. But it's very important for us that we are sharing also to them. Walang masama ho doon. And ito napakaganda bilang disciples at bilang mga mentees nila, no, ay tayo yung mag-initiate at mag-effort na kamustahin natin sila because they also need our prayers and our encouragement. No. Kung titingnan natin ang ating salita ng Diyos sa aklat ng Luke chapter 10 verse 2. Look at the verse. Ito yung panahon na si Jesus nakipag-usap doon sa isang sa mga tao, no, sa mga alagad. Sabi niya, tingnan niyo, hinog na ang bukid. Sabi niya, pray ye therefore to the Lord of the harvest. Mag-pray kayo, sabi niya, mag-pray kayo na ano? Na ang Diyos ay magpadala, He would send forth laborers into His harvest. Pinagpe-pray pala yun. Lord, bigyan mo kami ng pastor, bigyan mo kami ng mga manggagawa para maging katuwang namin or manguna sa amin para sa magawa namin yung iyong kalooban dito sa lupa. At alam nyo, gaano kahalaga ito? The church workers are God's answers to those prayers. Naunawaan ho natin. No, nagpe-pray tayo sa Lord. Lord, bigyan mo kami ng manggagawa. At yung mga manggagawa natin, sila ho yung mga sagot ng Lord para sa ating mga panalangin. Kaya ano sabi doon? We have to appreciate the workers of the church. No, we have to appreciate those workers of the church. So, ano yung sabihin ng appreciation, Kuya First? Ano ba yung appreciation na yan? Sabi ito, appreciation means it is recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something. Recognition, pagbibigay ng pansin, pagbibigay ng halaga doon sa mga bagay na sabi doon, they are the good qualities of someone or something.
Ano yung mga ibang salita niya? Valuing, respect, prizing, cherishing, treasuring, admiration, regard, esteem, high opinion. Mga bagay na para sa ika-encourage ng tao. Kung tayo tatanungin ngayong umaga, ano mas gusto nyong marinig? Appreciation o reklamo? Ikaw ha? Yan ka na naman eh. Di ba? Parang pag ganun yung mga naririnig natin, di ba? Parang tayo mismo pinanghihinaan ng loob eh. Diba? Tayo mismo sa atin, gusto natin marinig yung mga pagpapas. Gaano kaya kasarap sa pakiramdam? Yung halimbawa, ikaw ay nanay at sabihin ng anak mo, Nay, salamat ha kasi dahil sa pagsusumikap mo or kay tatay, pagsusumikap mo ay nakapagtapos ako na school. Di ba napakalaganda sa puso ng mga magulang yung ganon? No? Ano mas gusto nyo marinig? O sabihin ng anak nyo, wala kang kwenta nanay kasi ikaw, hindi mo ko inaalagaan, pinapabayaan mo ko. Hindi appreciation yun. Diba? But we wanted to hear those things na magandang pakinggan sa ating buhay. So ang tanong, how do we do it? Paano natin gagawin ito? Pag-ilaanan natin ang panganahon na ito para ating mag-aralan kung ano ibig sabihin at paano natin ito pwedeng gawin sa ating mga buhay. So, tandaan ho ninyo itong mga ating pag-aaralan. Una, how do we appreciate our workers? Number 1, sabi-sabi natin basahin, write them encouraging words. Ayan. Pastor, tumatanggap ka ng letter? Ayan, letter. Write, give them encouraging words. Bakit itong mahal? Gcash. Bakit mahalaga ang encouragement? Si Apostle Pablo, doon sa teksto na ating binasa, kasi siya mismo ay isang halimbawa ng he was an encouraged pastor. No, basahin natin yung teksto. No, sabi doon, sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 8. Tingnan niyo itong verse na to. No? Tandaan niyo si Pablo, nung sinulat niya to, nakakulong. Imagine mo, ang pastor mo kaya nakakulong. Anong pakiramdam na meron yung pastor na yun? Pero tingnan nyo, kahit nakakulong siya, ano sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians, verse 6, sabi niya, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo, at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at sa inyong pag-ibig. So he sent Timothy para kamustahin yung mga taga Thessalonica, yung church doon. Sabi niya, ibanalita niya sa amin na lagi nyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Wow! Sabi ni Paul, okay, natutuwa kami. We are so glad na kahit nakakulong ako, sinabi ni Timothy, excited daw kayo na makita na kami, makasama kami uli. At ganun din kami ka-excited na makita kayo. Kaya nga sabi sa verse 7, mga kapatid, dahil sa inyong mga pananampalataya kay Kristo, ay naaliw kami sa gitna na aming pagkabalisa at mga hirap. Kahit na nakakulong, hirap na hirap si Pablo, tinotorture siya doon, pero sabi doon, meron siyang kaaliwan. Hindi pa naman dumadating sa point na ang ating Pastor Joseph at Pastor Larry o Pastor Deson ay dodalawin natin sa sa city jail. No? Hindi pa naman dumadating sa ganon. Pero tignan nyo, di ba? Si Pablo to eh. Tignan yung verse 8, sabi niya, nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Paul is talking here to the church in Thessalonica kung gaano kahalaga na itong mga tao na minsan pinaglaanan na ng panahon na itong tao na minsan ay nag-dedicate siya ng buhay niya. Sabi niya, mabalitaan ko lang na lumalago kayo sa Lord, pasaya na kami dito. We are so much encouraged. Bakit ito mahalaga sa ating mga buhay? Pastors have the accountability or pananagutan ng mga leader sa Panginoon. They lead under God's leadership and they are ultimately accountable to Him. Ngayon, bilang mga tupa or kawan, there would be times that we do things on ourselves. Tama? Natatandaan niyo yung Psalms 23. Ano sabi ng Psalms 23? Binalimbawa, ang Lord sa isang pastol. Ano ba trabaho ng pastol? No, mag-shepherd ng mga tupa. At lahat ba ng tupa sumusunod do sa gusto ng pastol? Hindi. Kaya nga may verse doon, sabi doon, yung kanyang pamalo, yung kanyang pamalo ay nagiging paraan para ako ay maging maayos sa aking mga buhay. Noong time na sinulat
ito ni Paul, there have been a very intense persecution sa kanya at sa ministry. Halos panghinaan ng loob si Pablo dito eh. No? Pero sabi nga dito, sabi niya sa look at verse 8, nabuhayan kami ng loob. Akala kasi minsan ng mga tao pag pastor, Superman. Pastor yan. Hindi yan iiyak. No? Atapang atao. Parang si Andres Bonifacio, sugod dito, larga doon. Naalala ko dati si Pastor Arman, yung dating pastor natin, pag akyat ko one time, dito sa taas, nagulat ako. May punching bag, ganyan kalaki. At nakita ko, Pastor, may umaway ba sa yung miyembro? Kaya pinagpapractice mo na lang yung punching bag. Ayan, sabi niya, wala pa naman. No? Kasi, kakakala ko, sabi ko, ito ay, naglalabas ka ba ng iyong saloobin? No, hindi naman, sabi niya. Gusto ko lang maging bahagi ito ng aking physical training. Pero honestly, wala ho silang dalangin kundi makita ang bawat sa atin na lumalago at lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Ang reason ng comfort ni Pablo dito ay yung pagtitiwala na yung inihasik niya salita ng Diyos ay kikilos sa buhay ng mga taong tinuruan niya. That's one simple way that you can encourage your pastor. Tell him precisely how you are growing in faith through his ministry of the Word. Hindi ko naman sinasabing bulahin ninyo yung inyong mga pastor. Pastor, talagang I'm very deeply encouraged doon sa sermon mo kanina. Tulog ka naman nung nagsisermon yung pastor. Diba? Ano nyo fulfillment ng mga pastor? Yung makita na yung mga tao na, Pastor, naalala ko yung sinermon mo one time, o naalala ko yung sinare mo sa akin one time eh. At nagamit ko yun para ako ay maging ganito at ako ay magdulot ng conviction sa akin. Pastor, salamat kasi na-remind mo ko doon sa sinabi mo. Pastor, salamat kasi nakorek ako doon sa sinabi mo. It is through these things that the pastor would know na may effect yung preaching nila sa inyo at sa ating lahat. Naunawaan ho natin? Naunawaan ho ba natin? Parang hindi. Parang ayaw nyo encourage ang ating mga pastor. Ayan. Sabi na 1 Thessalonians 1:4-5, For we know, brethren, beloved by God, that He has chosen you. For our gospel came to you not only in word, but also in power, in the Holy Spirit, and with full conviction. Ito ang pinanghihawakan ng ating mga pastor na na yung bawat salita ng Diyos na itinuturo nila sa inyo ay kikilo sa buhay nyo para tayo ay maging maayos at lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ikalawa, how do we appreciate our pastors or our workers? Number 2, sabay-sabay tayo. Obey them in the Lord. Ayan. Obey them in the Lord. Ano kahalagahan nung pagsunod? Sinabi nating pagsunod. Tinuturo ng Biblia na ang accountability, that we have an accountability or pananagutan sa kanila. At tinuturo din naman na itong mga taong ito ay may pananagutan sila sa Panginoon para sa atin. Hindi biro yun. Kasi imagine niyo, ang responsibilidad nila sa harapan ng Panginoon, ang bawat isa na miyembro na nasa ilalim nila. They lead under God's leadership and they are ultimately accountable to Him. Bilang mga tupa or kawan, there would be the times that we do things on ourselves. Ewan ko, na-encounter na kayo ng ganon. Tinawag si pastor para bigyan ng payo. Bago ultimately, hindi naman yung pinayo ni pastor ang gagawin. No. Why? Because by nature, we want to do things on ourselves. Ano purpose ng pastor? Ayon sa Psalms 23. They are there to guide. At anong gawain ng mga tupa? To trust and obey. Hindi ko naman sinasabi yung blind obedience na matatawag natin. Insofar as leaders teach in accordance with God's Word, we are here to obey, to submit to them. Habang sila ay nagtuturo, as long na tinuturo nila ay naayon sa salita ng Diyos, ang task nating mga tupay, sumunod. Naunawaan ho natin. Ngayon,
pag ang tinuturo niyan ay alam nyo nang medyo sala na ata sa Biblia. Wala na ata sa Bible ang tinuturo niyan. Kita nyo ngayon, may issue ngayon sa Surigao. Bakit? Andun yung isang leader ng kulto. Diba? Ano pangalan nun? Si Senyor Aguila. Oo. Di maintindihan eh. Nagtayo ng community. Okay sana. Kaya lang, pagdating parang siya na ata yung sinasamba doon. Di ba? Pag mga ganun, siguro naman, pagkalababa naman, sinabi ni Pastor Larry, buong Caridad Unida Christian Church, umakita tayo lahat sa bundok ha, tapos nakaputi tayong lahat ha, tapos kayo, iwan nyo na mga magulang nyo, at tayo na lang, medyo mga pag-isip-isip na tayo pagka ganoon. Ano? Hindi, yun ang tinatawag na blind obedience. Pero marami pa rin followers, di ba? Yun ang tingnan ho natin eh. Pag ang mga bagay ay magsasabi tayo sa kagustuhan na pinasusunod ng Panginoon. Ang pagbabasihan ho natin lagi, ito. Pag humingi ka nga ng payo kay pastor, timbangin mo din. Imbis na kasi ipilit mo lang yung gusto mo, remember, katakot-takot na panalangin ang ginagawa niyan para humingi ng wisdom sa Lord in their counseling sessions. They are put there by the Lord to lead the church. Sabi ko nga sa inyo, minsan may mga membro or mga tupa na mas magaling pa kaysa sa mga pastor. And it breaks not just the heart of the pastor, but it breaks God's heart. Ano sabi ng Hebrews 13:17? About sa atin. Obey them that have the rule over you. Sundin nyo sila. And submit yourselves to them. For they watch for your souls. Ano binabantayan nila? Yung future. No, yung kaluluwa, kasi pag natapos sa buhay na ito, pananagutan din nila sa Panginoon yan. And that they must give account that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Gagawin nila yun na may kagalakan. Hindi yung gagawin na merong kalungkutan. Ito si Jason talaga eh. Ganyan ba? They are accountable to us. Next. 3. How do we appreciate our workers? Pangatlo, sabay-sabay ulit tayo. Receive them with gladness. Ayan, tatandaan nyo yan. Mamaya may exam tayo. Pag di nyo na-recite yan, 20 yan 20. No, pag di nyo na-recite lahat yan, ay hindi kilalabas. Okay. So, receive them with gladness. May isang testimony ng isang pastor na one time kinausap siya ng diakono. Sa ibang church naman to. Yung diakono, nilista sa 2 pages ng papel lahat ng criticism niya kay pastor. No. Pastor, hindi maganda hindi bagay yung kulay ng damit mo. Pastor, yung pronunciation mo mali-mali, yung spelling mo hindi tama. Lahat, no, lahat ng kanyang mga comment kay pastor. And yet, sabi ng pastor na to, sabi niya, I continued to seek and pray and care for his soul. Kahit patuloy pa rin siya sa pag-discourage at pagsabing, sana hindi na lang ikaw ang naging pastor namin. Ito yung sabi ng pastor na yun. Anong sabi niya? I continued to pastor him, but I struggled to do so with joy. No? Pinagpatuloy ko pa rin maging pastor niya, bagamat may struggle. Hindi kasiyahan ang dulot. Kalungkutan. Submission allows a pastor to carry out his ministry with joy, which then brings blessings and benefit not only to the pastor, but also to the entire congregation. Naunawaan ho natin, kapag tayo ay marunong sumunod ng maayos, sabi doon, they bring blessing hindi lang sa buhay ng pastor, kundi paano, saan? Sa bawat isa na bahagi ng congregation. Sabi ko kanina, mahirap magpasunod sa tupa na may sariling gusto. Hindi na po bago yon. Even in the time of Moses, si Moses ay leader. Pero sino mga kontrabida sa buhay ni Moses noon? Yung kanyang kapwa leaders. Si Timothy, as a young pastor, ay china-challenge sa Efeso. Bakit? Kasi bata-bata pa eh. Anong bubugan yan? Batang-bata yan. Diba? Mga pastor ito na naging leader ng bayan ng Diyos. Sabi ito, pastors must continue to watch over the souls of the people of God. Jesus is a patient, kind, compassionate shepherd. He is gracious and merciful to us even
when we challenge His authority. Kaya kailangan same thing to those who challenge us. God's patience toward us led Him joyfully to the cross. Yung pasensya at yung biyaya, awa, habag ng Diyos ay kahit na masakit yung kanyang gagawin do sa krus ng Kalbaryo, itinuloy niya. Bakit? Kahit sinachallenge siya ng mga tao sa paligid niya. Let our kindness and love win God's people to rejoice in godly authority. So, sabi ng Hebrews 13:7 uli, balita ko yung sabi, obey them, that they may have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that misgive account. Ano sabi? That they may do it with joy. That they may do it with joy. With gladness. Ang task ng ating mga pastor is to take care of our souls. Your pastor is not perfect, and thus his authority will not always be used perfectly. Pananagutan niya sa Lord yun. No? Ang trabaho natin ay maging tupa na hindi matigas ang ulo. Amen po ba ron? Ayan. Ba't parang mamaya ata maubos na yung membro? Joke lang. So anong gusto nyo makita kung tatanungin kayo? Yung pastor makita nyo nakangiti o nakangiwi? No. Ano kaya ang gusto nyong makita sa kanila? Next. How do we appreciate our workers? By keeping them in your prayers. Ayan. Gaano kahalaga ang panalangin sa kanila? Sabi ko kanina, halos siguro lahat tayo dito naisama in one way or another sa panalangin ng ating mga pastor. Pero, how much of your time do you spend in praying for those leaders? For your pastor? Kailangan din nila ang panalangin. Apostle Paul himself in 2 Corinthians chapter 11 verse 28. Ano sabi ni Apostle Paul? Si Pablo na to ha, Pablo. Besides everything else, I face daily the persecution, the pressure of the church, and the pressure of my concern for all the churches. Araw-araw na-stress si Pablo. Bakit? Kasi concern siya doon sa mga churches. Ito, imagine yun, nakakulong ka na, bukod nga sa sarili mo, iniisip niya pa yung yung kapakanan ng iglesia. Pray for your pastor. Why? Sabi na isang survey, 97% of pastors have been betrayed, falsely accused, hindi totoo ang sinabi, or hurt by their trusted friends. Imagine yun. Gano'ng karami yan. 70% of pastors battle depression. 7,000 churches close each year. Sa ibang bansa naman ito nangyayari. 1,500 pastors quit the ministry each month. 10% will retire as a pastor. 10% na lang ang naiwan. 80% of pastors feel discouraged. 94% of pastors' families feel the pressure of the ministry. Apektado, hindi lamang yung mismo siya, pati ang kanyang pamilya. 78% of pastors have no close friends. 90% of pastors report working 55 to 75 hours per week. Pray for your pastor. Pwede ho ba yun? No? Maisama natin sa panalangin ang ating pong mga manggagawa. Gaano kahalaga na itong mga taong ito ay maidala at malapit din natin sa ating Panginoon. Kaya first, what will I pray? No, praying for our pastor. Pray for their personal life. Medyo maliit lang ata na sila ay lumapit sa Panginoon, na lumakad sa Panginoon ng maayos. A, administration sa kanilang pangunguna. S, sa kanilang pag-aaral ng mga sermon nila. Pag-pray natin na na ang grace at biyaya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok ay maranasan din nila. Oversight ministries, caring for the flock, ang kanilang pangunguna. Pag-pray natin, and let us pray also for their resources, pray for their strength, the wisdom, and the projects that they are doing.
Tingnan nyo, si Pablo mismo, ano sabi niya? Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan nyo ako sa pamamagitan ng inyong mataimtim na panalangin para saan? Para sa akin. Naghahanap ako ng mga gawain ng pastor. Sabi ko, okay nga. Ngayon ko rin, nung iniipon ko to, napagtanto ko rin, ano? Si pastor kasama sa birthday. Birthday, tawag si pastor, bata. Kinasal, kasama pa rin si pastor. Nagbinata. Nagkaroon ng mga accomplishments sa buhay, bagong bahay, tawagin si pastor. Nagkamali, nakulong sa kulungan, andun si pastor. Tumanda, andun pa rin si pastor. At kahit sa huling bahagi ng buhay, andun si pastor. Gaano sa atin ang nakapaglaan ng ganitong dedikasyon sa ministeryo at sa buhay ng isang tao? They have sacrificed a lot. And in every aspect, in every walk of life that we have, andun itong mga manggagawa ng Panginoon. So, task natin ay lagi nating isama sila sa panahon ng ating mga pananalangin. Next, how do we appreciate our pastors? By extend your support for them. Yan. Extend your support for them. How do we extend our support for them? How do we support our workers? Enough na po ba yung encouragements lang? Sapat na ho ba yung sulat lang pala, tsaka text, masaya na si Pastor, tsaka si Pastor Joseph, tsaka si Pastor Denson. Sige, sulatan ko na lang sa sulatan. Sapat na ho ba yun? Sabi doon, enough na ba na encouragements lang? Or maging obedient tayo? The Bible also tells us to support them materially or financially. Yan. Ano sabi ng Galatians chapter 6? Anyone who receives instructions in the Word, kung kayo ay tumatanggap ng salita ng Diyos, must share all good things with His instructor. Binabahaginan din sila ng mga bagay na pagpapala na meron din tayo sa ating mga buhay. Either sabi ko kanina, materially, financially. As far as the Old Testament is concerned, yung mga Levita, those who are serving in the ministry, are being supported in their daily needs nung ibang tribo ng bansang Israel. Ano? Para saan niyo, Kuya Ferds? Para makapag-concentrate sila in leading the congregation. Para sa mga spiritual matters ng bansang Israel. Salamat po sa Panginoon kasi sa kabutihan ng puso ng mga taga-karitad, which are, I believe, you are very supportive sa inyong mga pastor. Tignan nyo naman ang pupogi ng mga pastor natin, di ba? Malulusog. Di ba? Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating po mga mga pastor natin, sa mga sinusuporta na, sa mga ating mga support na binibigay sa church, ay meron po silang binibigyan din natin sila ng mga SSS, ng PhilHealth. May burial ba tayo? May burial. Hanggang sa libing. No? Kasi naalala ko dati, may pastor ng UNIDA, namatay. Walang-wala talaga. Siguro, I was deeply saddened nung marinig ko. At one time, nagkukwentuhan kami ng misis ko. Sabi niya, alam mo, may workers tayo na po ang pastor na nasa probinsya, sumasahod ng 1,000 a month. Sabi ko, ha? Paano mabubuhay yun? Sabi ko, paano mabubuhay yun? Yes, they will live in God's grace, believing na ang Lord ay magpo-provide sa kanila. No. Look at 1 Timothy 5:17. Sabi ito, we honor them. Pinararangalan natin sila, especially those who are preaching and teaching us. Ilang Sundays, pinanawagan sa atin ng araw na ito, mga kapatid. It's now how small or big yung support natin. Pero yung laman ng puso natin na maibigay yung best natin sa kanila ang tinitingnan ng Panginoon. Amen po ba ron? Mababaw lang naman kaligayahan ng mga pastor natin eh. O, tingnan nyo to. No, sabi ng 1 Timothy 5:17.
they are worthy of double honor. Pastor, Kuya Perds, wala naman ako mabibigay na malaking amount or malaking mamahaling gamit kay Pastor. Hindi. Yung nga lang, masaya na kami. Buko. Yan. Mga pinitas na gulay, binigyan sila. Di ba? Pinag-sharon si Pastor. Okay yan. Di ba? Ito yung mga small matters. Small things matters a lot. Nakakatuwa kasi may nagbigay, umani doon sa kanyang bukirin. Sabi niya, Pastor, dala ka ng ano ba dala mo dito, Pastor Joseph? Sitaw, ayan, upo, patola, bahay kubo. Dala-dala ni Pastor Joseph. Ayan. So, Matthew 10:41-42, sabi niya, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. May reward ang pagtulong sa kanila. And whoever in the name of a disciple gives to one of these little guys even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. Tingnan nyo, ano pinapahalaga ng Lord? Yung tubig nga lang eh. Sabi niya, tubig lang, bigay mo sa kanila na nangangailangan. Ina-appreciate na ng Panginoon. I love hearing testimonies ng mga pastor sa mga probinsya natin na kaya nga sabi kanina, Pastor, umani kami, ganyan, eto, para sa iyo. Or huli namin sa dagat, Pastor, eto po, pang-ulam ninyo. So, how do we appreciate our pastors before we close? Number 6, respect them. Respect them. Ano yung sabihin ng respeto sa kanila? Ito yung teksto natin kanina. Mga kapatid, ipinapakiusap namin sa inyo na ano raw? Na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang, inulit na naman, pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng payapa. Ano yung pakiusap? Igalang sila. Sino? Those in authority. The authority is in Christ as our chief shepherd. Since Christ is the one who appointed them in leading the church. Second, we must appreciate. No, we must appreciate. Ito yung word na appreciation, yung binanggit ko kanina. Pagpapahalaga dahil sa pagpapakahirap na sa pagtuturo at pag-aalaga sa inyo. Hindi ho madali ang mag-prepare ng sermon, ng lesson, ng paplano sa mga gawain. Madalas, puyat ang katapat ng mga yan. Bukod pa dun sa normal na kanilang ginagawa. Meron pa nga minsan pastor o worker na ikukumpara sa iba eh. Bakit siya ganun? Bakit to si pastor? Hindi. Naku, sino ba speaker? Naku, nakakaantok yan. Ayoko umaten. Mismo, ganun ba? No? Naku, ayoko dun. Mali-mali naman pinagsasabi doon. Anted na lang ako doon sa malaking church. Doon ako sa pogi. Mukhang celebrity yung pastor. Teka. Tanong, ano ba dapat na nakukuha natin sa kanila? It is our spiritual nourishment. We should be looking for it. Kung meron naman tayong mga comments or improvements sa mga workers natin, don't hesitate. Pwede po ninyo iparating yon. Pwede nyo iparating sa ating mga kapastoran. Pastor, mali yung sinabi mong verse kanina. O Pastor, meron ako nais na idagdag doon sa shinare mo kanina. Pastor, eto mukhang mas bagay sa'yo. Okay lang po yun. Or pag hindi mo gusto ang sermon o medyo tinamaan ka, ayoko dyan sa pastor na yan. Tinandaan ko yan, ha? Pinatatamaan ako lagi yun, titira ko niyan, pero personal ako. Talaga? O baka naman ikaw ay kinakausap ng Lord sa pamamagitan ng salitaan niya, sa pamamagitan lang ng boses ni pastor. Hindi kaya kinokorek ka lang ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Those who work in the church deserves respect. Those who lead you deserves your respect. Those who admonish you deserves respect. So, Christians, stop going over celebrity, pastors, and respect what the Lord has appointed to you. And lastly, paano natin sila ma-appreciate? Serve with them. Mga kapatid, ito po yung essence kung bakit tayo naririto bilang bahagi ng church. Ang ministeryo hindi lang porto sa mga naatasang manguna sa atin. Higit sa lahat, nilalagay sila ng Lord
as our frontliners at tayo yung backliners. Hindi po usad ang anumang proyekto ng iglesia kung uupo na lang tayo paglinggo, aaten sa gawain na gusto natin. The work is so great na hindi po kaya ito ng pastor lang. Imagine nyo, halimbawa, meron pa tayo ngayon, yung 24 hours prayer chain, meron ba ulit tayo? 24 hours. 24 din lang ang umattend sa church. 24 hours. Imagine nyo, kaya ba, okay lang ba sa inyo yung pastor na lang natin ang pangupuin natin dito? Magpadala ng maraming prayer requests. Alam nyo, pag 24 hours prayer chain, kung hindi pa kayo nakakapunta, tad yan ng prayer request. Lahat ng klaseng prayer request ng mga miyembro, nakadikit ho lahat yan sa dingding. And we are asking God, the Lord, sana po matugunan mo itong kahilingan ni kapatid na ganito, ni kapatid na ganyan. Pinagpe-pray tayo. At alam niyo ba, sa mga panahon, sa mga oras, kasi 24 hours yan diretso, sa mga panahon at oras na walang nakakomit ang sinusasalo, yung mga pastor, ano ko na yan na-observe ko na yan, sa mga panahon na oras na masarap matulog sa hapon. May mga tipong 1:00, 2:00, ayan, nakastandby na si Pastor Larry, tsaka yung mga pastor natin yan. At sa mga panahon na tulog na tayong lahat, yung mga mahirap ng gumising para mag-pray, sila nakastandby pa rin para mag-pray para dyan. How can we serve the ministry? How can we be a part in supporting the programs of the church? Pag ang gawain ng tupa, kontra na lang ng kontra, wala namang pagkilos, pasanin ka pa ni pastor. Huwag kang magtapo, kaya sabi ko kanina, kung di ka man nakamayan or nabati ni pastor, baka marami lang inaasikaso. Kailangan ni pastor lang kasama sa kanyang pupuntahan, at available ka, pwede ka mag-volunteer, go with your pastor. Mas gumagaang ang pasanin pag maraming pumapasan. Minsan ang mga plano niya, hindi lahat sangayon. Ang ilan lang ang sumusuporta. Sa ganung pagkakataon, sabi ito, kailangan tayo ng ating pastor at ng mga workers. Yung simpleng, backup kita, suportado kita, nasa likod mo ko. Malaking bagay po yon sa kanila. It was like I discussed last month, if we want to fulfill the Great Commission, we should work hand in hand sa leadership ng church. So, balikan natin. Sabi ng Hebrews 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. So how do we appreciate our pastors? Ulitin ulit. Number 1, write them encouraging words. 2, obey them in the Lord. 3, receive them with gladness. K, keep them in your prayers. E, extend your support for them. Number 6, respect them. S, serve with them. May mga workers tayo who are working in the ministry. Mga tao na nilagay ng Diyos para maging tagapanguna natin. So, ang tanong ko ngayon dito, Caridad Unida, mahal mo ba ang pastor mo? Tingnan natin. Bago ka magdamdam sa tuwing siya ay mangangaral o bago mo palaitin ang kanyang mga grammar, kapatid, mag-isip ka muna. Bago ka magsalita laban sa kanyang mga desisyon o pag-usapan ang mga pagkakamali sa kanyang pagmimisyon, kapatid, magdahan-dahan ka muna. Bago ka maghanap ng ikapupuna sa kanya, simula sa itsura hanggang sa pagbabasa ng Biblia, kapatid, teka nga muna, magkalinawan tayo. Hindi sila perpekto, hindi sila Diyos,
Sila ay mga lingkod ng Diyos. Oo, may pagkakataong mali ang kanilang mga grammar o hindi maayos ang pananamit. Dala ng pag-aaral hanggang madaling araw. Wala ng panahon para sa sariling kaayusan, ngunit nagsusumikap mag-aral sa kaayusan ng nasasakupan. Hindi sila perpekto. Hindi ka nakikinig dahil matamlay ang pangangaral at ang mensahe ng Diyos ay paulit-ulit na lamang. Baka naman ang lingkod ay wala man lang agahan o kaya naman iyon na ang kanilang buong kakayahan. Hindi sila perpekto. Huwag mong isipin na ang gawain ng Diyos ay gawain niya mag-isa. Dahil sa likod ng matitikas na dindig ay napapagod na kaluluwa. Inilagay ka sa iglesia dahil alam niya na malaki ang magagawa mo kung ikaw ay susuporta. Kapatid, hindi sila perpekto, ngunit nagsuko ng buhay upang ikaw at ako ay makakilala kay Kristo. Nagsuko ng buhay at ng buong pangarap. Naglingkod sa Diyos ng may buong pagsisikap. Nag-alaga, nagturo ng walang hinihintay na kapalit, kahit ang sukli mo sa lahat ay pagsalungat at pagkagalit. Bakit hindi mo suklian ang kanilang sakripisyo? Maging mabuti at matapat na isang miyembro. Dahil ang totoo, hindi pera ang habol nila sa iyo, kundi makita ka na lumalago sa pananampalataya mo. Mahal ko ang pastor ko, nawa ay maisambit mo sa iyong sarili at sa napakaraming tao. Upang sa pagdating ng panahon, pagharap mo kay Hesukristo, ipagpapasalamat mo siya sa sakripisyo, pag-ibig at mismong buhay nito. Mahal ko ang pastor ko. Pwede ba natin palakpakan ang ating mga likod ng Panginoon? Pakibalik ko yung Jason sa ating PowerPoint. Caridad Unida, mahal mo ba ang pastor mo? Yan ang tanong sa atin no? Sa dulo ko Jason, sa dulo. If we want to see yung growth ng Caridad Unida, marami pa tayong ma-accomplish para sa Panginoon. Sabi nito, let me encourage you to get behind the man who God has sent to shepherd His local church. Support your pastor. Build him up. Encourage him to stay the course. Let him know you are with him, standing alongside with him, and are following him as he follows Christ. When that happens, get ready and watch what the Lord will do in our church. Naniniwala po ako na ang Diyos ay mamalaking plano para sa Caridad Unida. Amen po ba ron? And we, as a member of this church, need to support our workers. Tayo pa yung lahat ay tayo manlangin. Misa pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo for giving us a day of appreciating yung mga lingkod mo, Panginoon, na naging bahagi na aming mga buhay. We thank you so much, Lord, for their lives that they have given in dedication para po sa inyo. Salamat ang maraming Panginoon, sa paglalaan nila ng panahon nila para po mapaglingkuran kami. This morning, we are giving back all the glory para po sa inyo sa kanilang buhay. Ano man ang kanilang mga pangailangan, tinataas po namin sa inyo. At kami bilang iyong kawan, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng humble heart. Bigyan mo kami ng teachable spirit, Panginoon, to follow. Because in following them, we are doing so kung ano yung disenyo mo para sa iglesia. Ito'y lumago sa kanyang mga gawain at maging bahagi upang maraming pang tao ang may lapit po namin sa inyo. Pagpalain mo ang araw na ito, pagpalain mo ang buhay ng mga taon, mga manggagawa sa iglesia ito. Sa iyo po lahat ang papulit pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ka po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong patuloy na pagbibigay, Panginoon, sa amin ng iyong mga lingkod. Salamat po, O Diyos, sa mga anak mo at mga lingkod mo na nagpapagal para po sa iyong iglesia at sa iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, dahil iyo po kaming pinagkalooban, Panginoon, ng mga anak mo na mangunguna sa amin at maglilingkod, Panginoon, sa iyo. Kasama namin, Panginoon, sa paglago namin sa aming mga pananampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, na tunay nga
na kami bilang iyong mga anak ay mag-ukol ng panahon upang sila ipanalangin, idulog sa iyo, Panginoon, sa aming pong mga prayers at patuloy na iparamdam, Panginoon, ang aming pagmamahal at pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng mga encouragement. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna at makita sa buhay ng lahat ng iyong mga anak, lalo na, Panginoon, sa mga naglilingkod sa iyo. Purihin ka po, dakilang Ama, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa amin, sa aming pag-iwahiwalay pa uwi, patungo sa aming mga tahanan. Aming pong dalangin na patuloy po na ang iyong gabay, ang aming maranasan sa loob ng isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, ito po'y magbigay ng kapurihan sa iyo at magkapuri, Panginoon, sa iyo ang aming mga buhay. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at magmanang sa langitan. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.